isang hakbang na mula sa pagbagsak. Ganyan ang katayuan ngayon ng Russia sa Crimea, ang peninsula na tinawag ni Putin na banal na lupain, ang simbolo ng kanyang imperial na pangarap. Mula noong 2024, sinaktan ng Ukraine ang mahigit 12 dosena ng mahahalagang target sa Crimea, air bases, radar stations, communication centers, at air defense systems. Hindi ito simpleng tactical strikes. Ito ay sistematikong paglulupig ng isang superpower na akala natin ay di mapapasuko. Tingnan natin ang realidad. Halos ikatlong bahagi ng buong Russian Black Sea Fleet, wasak o permanently disabled. Mga warships na dati naghahari sa Black Sea, ngayon tumakas na papuntang Russia, parang mga takot na aso. Ang Crimean Bridge, ang pride ni Putin, ang physical manifestation ng kanyang ambisyon, 3 beses nang sinaktan ng Ukraine. Noong June 2025, gumamit ang Ukraine ng 1,100 kilos ng explosives na nilagay sa ilalim ng tubig para sirain ang mga pilar ng tulay. At sa Belbek Air Base, nawasak ang 2 MiG-31 fighter jets na may dalang Kinzhal hypersonic missiles, yung mga sandata na ipinagmamalaki ng Kremlin. Pero ang tanong na dapat nating harapin ngayon, bakit nangyayari ito? Kasi ang Ukraine, na walang navy noong nagsimula ang digmaan, gumamit ng marine drones at missiles para talunin ang isang nuclear power. Ito ang bagong mukha ng modern warfare, hindi lang tungkol sa laki ng hukbo, kundi sa innovation, sa desperasyon na naging lakas, at sa collective will na lumaban kahit imposible ang odds. Para sa atin sa Pilipinas na namumuhay sa shadow ng geopolitical giants, ito ang lesson na dapat nating pag-aralan. Ang Ukraine ay nagpapakita na ang soberanya ay hindi basta binibigay. Pinaglalaban ito, millimeter by millimeter, bomb by bomb, drone by drone. Ang nangyayari sa Crimea ngayon ay hindi simpleng military campaign. Ito ay isang masterclass sa asymmetric warfare na dapat nating pag-aralan ng mabuti. Tingnan natin ang sitwasyon ng malinaw. Noong 2014, kinuha ng Russia ang Crimea sa loob lamang ng ilang linggo. Walang laban, walang pagtutol na seryoso mula sa international community. Si Putin ay nagtayo ng Crimean Bridge noong 2018, isang 19-kilometer na tulay na nag-uugnay sa Crimea at Russia, at ito ang naging simbolo ng kanyang imperial ambition. Ang tulay na ito ay hindi lang infrastructure, ito ay propaganda, ito ay statement ng permanence, ito ay pagsasabi na Crimea ay sa amin na at hindi na ito babalik sa inyo. Pero ngayon, 3 taon mula nang magsimula ang full-scale invasion, nakikita natin ang isang kakaibang transformation. Ang Ukraine, na wala naman talagang navy noong nagsimula ang digmaan, ay sistematikong winawasak ang Russian Black Sea Fleet. Hindi ito kwento ng David versus Goliath lang, ito ay kwento ng innovation versus complacency, ng desperasyon na naging strategic brilliance versus ang arrogance na naging fatal weakness. Mula noong Pebrero 2022, nagsagawa ang Ukraine ng 42 successful attacks laban sa Russian warships sa Black Sea region. Ang bilang na yan ay hindi basta statistics. Bawat isa sa mga yan ay represents months ng planning, intelligence gathering at risks na kinuha ng mga taong alam na pwede silang mamatay sa operasyon. Isipin natin ang timeline ng destruction. Noong Abril 2022, ang flagship ng Black Sea Fleet, ang Moskva cruiser, ay tinama ng 2 Ukrainian Neptune missiles at lumubog. Ito ay isa sa pinakamalalaking warships na nawasak sa combat mula noong World War II. Ang Moskva ay ang only ship sa fleet na equipped ng advanced anti-aircraft missile systems capable of defending an entire naval formation. Nang mawala yan, nawala rin ang capability ng Russia na mag-operate freely sa northwestern Black Sea. Ang plano nila para sa amphibious landing near Odessa, scrapped, cancelled, tapos na. Pero hindi doon natapos. Ang Ukraine ay nagdevelop ng Magura V5 drone boats.
mga unmanned surface vehicles na 5.5 meters lang ang haba, may range na 800 kilometers at maaaring magdala ng 200 kilogram payload. Ang mga drone boats na ito ay merong low radar signature, mahirap i-detect at controlled remotely by operators na nasa hundreds of kilometers away. Gamit ang technology na ito, nasira o nalubog ng Ukraine ang mga landing ships tulad ng Novocherkassk, Cezar Kunikov at Sergei Kotov. Ang Sergei Kotov, by the way, ay tinry ng Ukraine na sirain ng 3 beses, July, August, September 2023, bago finally successful noong March 2024. Yan ang level ng persistence na kailangan sa modern warfare. Hindi one strike and you're done. Minsan kailangan mo ng 3, 4, 5 attempts bago mo makuha ang target. At ang air defenses sa Crimea, winasak ng Ukraine gamit ang combination ng ATACMS missiles na binigay ng United States at Storm Shadow cruise missiles mula sa Britain at France. Noong Mayo 2024, ang Belbek Air Base, isa sa pinaka-important Russian air bases sa Crimea, ay tinama ng ATACMS missiles. Ang resulta? 2 MiG-31 fighter jets na nasunog, isang S-400 air defense radar na nawasak, at massive fires sa fuel depot. Ang mga MiG-31 na yan ay hindi ordinary aircraft. Yan ang mga interceptors na nagdadala ng Kinjal hypersonic missiles, ang Wunderwaffe, na ipinagmamalaki ng Kremlin. Noong December 2025, mga ilang linggo lang ang nakalipas, ang Ukraine ay nag-conduct ng another massive drone strike sa Crimea. 4 na radar systems ang nawasak, isang MiG-29 fighter jet, isang An-26 transport aircraft, at maraming pang targets. Pero ang tunay na game changer, ang operasyon na talagang nagpakita na walang safe spaces para sa Russia sa Crimea, ay ang June 2025 attack sa Crimean Bridge. Ito ay hindi na drone attack, hindi missile strike. Ito ay covert operation na tumagal ng several months to execute. Ang agents ng SBU, ang security service ng Ukraine, ay nagplant ng underwater explosives sa foundation pillars ng tulay. Mga explosives na equivalent to 1,100 kilograms ng TNT, strategically placed sa ilalim ng tubig, sa exact points na kakailanganin para i-compromise ang structural integrity ng bridge. Noong June 3, 4:44 a.m., detonated ang first explosive device. Ang video na in-release ng SBU ay nagpapakita ng massive underwater explosion. Tapos ang follow-up damage assessment ay nagsabi na severely compromised na ang underwater supports. Ngayon, may mga taong magsasabi na, pero bukas pa rin naman ang tulay, umandar pa rin ang traffic after a few hours. Yes, technically correct. Pero yan ay hindi ang point. Ang point ay ito. Ang Russia ay kailangang mag-invest ng billions of rubles para i-inspect, i-repair, at i-reinforce ang bridge na yan. Every single time na ata-atakin ng Ukraine yan, tumataas ang maintenance cost, tumataas ang security requirements, tumataas ang paranoia ng Russian military logistics planners. Kasi alam nila, alam ng lahat, na ang next attack ay pwedeng mas successful, pwedeng mas devastating, pwedeng total collapse ng bridge section. Ang psychological impact ng repeated attacks sa infrastructure na yan ay immeasurable. Para sa Russia, ang Crimean Bridge ay supposed to be untouchable, but Ukraine touched it 3 times at counting. Ano ang lesson dito para sa atin sa Pilipinas? Marami. Una, ang geography ay hindi destiny. Ang Russia ay may massive advantage sa territory, sa population, sa industrial capacity. Pero ang Ukraine ay nag-level ng playing field through innovation. Dalawa, ang technology ay democratizing warfare. Ang drone boats na ginamit ng Ukraine para sirain ang Russian warships, yan ay relatively cheap compared sa mga billion-dollar warships na sinisira nila. Tatlo, ang asymmetric warfare ay not about matching your enemy's strength for strength. It's about finding vulnerabilities and exploiting them systematically. Tingnan natin ang broader strategic picture.
Ang Black Sea Fleet ay hindi lang basta naval force. Ito ay projection ng Russian power sa Mediterranean, sa Middle East, sa Africa. Yan ang fleet na nag-support sa Syrian operations, yan ang fleet na nagpatrol ng Eastern Mediterranean, yan ang fleet na supposed to be ang insurance policy ni Putin na kahit ano mangyari sa land campaign sa Ukraine, hawak pa rin niya ang Black Sea. Pero ngayon, ang majority ng fleet ay nasa Novorossiysk na, sa Russia proper, tinago palayo sa range ng Ukrainian weapons. Ang Sevastopol, ang historic home ng Black Sea Fleet simula pa 1783, ay practically abandoned na ng major warships. Yan ay humiliation na hindi kayang ispin ng Kremlin propaganda machine. At ang irony ng lahat ng ito, ang Ukraine ay ginagawa ang lahat ng yan without a proper navy. Wala silang aircraft carriers, wala silang cruisers, wala silang destroyers. Ang meron sila ay creativity, desperation, at collective will na lumaban. Yan ang tunay na force multiplier sa modern conflict, hindi ang dami ng tanks mo o ang laki ng budget mo, kundi ang ability mo na mag-adapt, mag-innovate, at mag-execute ng operations na hindi inaasahan ng kalaban mo. Para sa atin sa Pilipinas na facing our own territorial disputes na namumuhay sa shadow ng geopolitical tensions sa West Philippine Sea, ang lessons ng Ukraine sa Crimea ay hindi abstrakto. Ito ay practical, ito ay relevant, ito ay urgent. Kasi kung ang Ukraine ay nakakaya na i-neutralize ang isang superpowers naval fleet gamit ang drones at missiles, ano ang ibig sabihin noon para sa naval warfare sa 21st century? Ano ang ibig sabihin noon para sa small nations na kailangan mag-defend ng maritime territory laban sa much larger adversaries? Ang sagot ay simple pero profound. Ang future ng naval warfare ay hindi na exclusively tungkol sa big ships at massive fleets. Ito ay tungkol sa unmanned systems, precision strikes, at asymmetric capabilities. Pero huwag tayong magkamali, ang success ng Ukraine sa Crimea ay hindi dahil sa technology alone. Ito ay dahil sa strategic vision, operational discipline, at willingness na kumuha ng calculated risks. Bawat operation na tinukoy natin kanina, ang sinking ng Moskva, ang destruction ng air bases, ang attacks sa Crimean Bridge, lahat yan ay required months ng intelligence work, coordination between different agencies, at precise execution. Walang margin for error sa operations na yan. Isang maling timing, isang compromise sa security, isang intelligence leak, at buong operation ay failed na. At ang pinakamahalaga sa lahat, ang Ukraine ay hindi tumitigil. Kahit na under constant pressure sa Eastern Front, kahit na facing ammunition shortages, kahit na dealing with war fatigue, patuloy silang nag-conduct ng strikes sa Crimea. Kasi alam nila na ang Crimea ay hindi just about territory. Ito ay about narrative, ito ay about showing sa Russia na walang permanent gains sa digmaang ito, na bawat square kilometer na kinuha nila ay may corresponding price na kailangan nilang bayaran. Ang persistence na yan, ang refusal na mag-give up kahit gaano kahirap ang situation, yan ang tunay na strength ng Ukraine. Kaya para sa atin na nanonood mula sa Pilipinas, ang tanong ay hindi, sino ang mananalo sa digmaang ito? Ang tanong ay, ano ang matututunan natin mula dito? Kasi ang Ukraine ay nag-prove na ang sovereignty ay hindi gift, ito ay responsibility. Ito ay commitment na kailangan mong i-defend every single day with every resource available to you, kahit gaano pa kahirap ang odds. At sa world natin ngayon, kung saan ang international law ay constantly challenged, kung saan ang might makes right ay parang bumabalik na naman, ang lesson ng Crimea ay mas relevant kaysa kailanman. Hindi enough ang diplomatic protests, hindi enough ang appeals sa international community. Ang kailangan ay actual capability na mag-defend, actual willingness na lumaban, at actual strategy na pwedeng mag-work kahit disadvantaged ka.